Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News. Ipinunto ni Senator Panfilo Lacson na ang paglagda sa partial na ulat ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal ay dapat nakaayon sa kanilang responsibilidad bilang miyembro ng committee at hindi bunsod ng pakikisama o impluensya ng kapwa mambabatas. Ito yung exact word ng chairman, Blue Ribbon. For me, it doesn't matter if you are in the majority or minority bloc as long as you follow what is right. If you are a senator, you must have your own convictions, not follow the convictions of your colleagues. So, problemado ang chairman ng Blue Ribbon Committee dahil as of now, nilalangaw pa ang kanyang partial Blue Ribbon Committee report. Kailangan niya ng siyam na perma para matalakay sa plenaryo ang partial report na yon. Problema, nung una, aapat lang ang pumirma. Lacson plus 3 dilawan na senador, Risa, Kiko, and Bam. Lately, may 2 naidagdag. Tito Soto and sino ito? Tito Soto and Erwin Tulfo, 6. Kulang pa ng 3. O ngayon, sinasabi niya na dapat may conviction kayo. Huwag kayong pa-influensyahan sa inyong mga kasamahan sa minority or majority bloc. Ang tanong, pumirma na ang Senate President. Siya ang second in command. Eh bakit yung mga kasama niya sa majority bloc ayaw pumirma? O di ba there is something wrong? Yung 3 nag-withdraw, malaking bagay yun. Subiri, Gatchalian, and JB Ejercito. Nakapirma na sila dati. Binawi lang dahil nakita nila, marang there is something wrong. Mula nung binawi yung perma ng 3 majority bloc senator, hanggang ngayon, halos wala nang pumirma. Kaya, parang itong statement niya nito is not so much on the majority, kundi sa minority. Parang pinaparinggan ba niya na huwag kayong padikta sa mga kasama nyo. Para bang inaakusan niya ang mga kapwa niya senador. Yung sabi niya walang conviction. As long as you follow what is right. Ano bang tama? Honorable Lacson. Ang daming bumabatikos sa chairman na parang may pinagtatakpan. Isa na yan, si Congressman Edgar Erese. Sabi niya, idol! Idol pa naman kita noon. Anong nangyari? Kasama ka na rin ba sa cover up? Kasi every time, sabi ni Congressman Erese, every time ng ebidensya papunta na sa Malacanang, natitigil ang investigasyon. Tignan nyo, April 14, dapat sana may hearing. Bigla niyang pinospon. Tapos, sinundan niya ng announcement, temporarily suspended ang hearing. Wala na daw, temporary. Tapos, nilagyan pa niya ng kondisyon. Hanggat hindi mapipirmahan ang partial report, wala mo nang hearing. Kaya, umalma si Marcoleta, bakit mo hintayin yung perma na yan? Patawag mo yung dapat mong patawag. Ngayon, ito.
bigla siyang sakay sa panahon ba? Yung napabalita na nahuli na daw Saldico. O yun, biglang papugi. O, patatawag na natin. Brave 18 Marines. Gutesa. Pag makabalik si Saldico. Oh, may kondisyon na naman kapag nakabalik si Saldico. How sure na makabalik si Saldico? Eh baka naniniwala siya sa pahayag ni Secretary John Dick Rimulya, in 3 weeks time, makabalik na si Saldico. Sigurado na ba kayo na nahuli? Mismo ang PNP, nagbigay na ng statement na unconfirmed. Wala pang konfirmasyon na nahuli talaga si Saldico. Mismo ang Department of Foreign Affairs nagsalita. Wala pa kaming alam, wala pa kaming impormasyon tungkol sa pagkahuli ni Saldico. Kaya, paano ngayon mapatawag ni Senator Lacson yung Brave 18 Marines? Hindi pa siguradong nahuli. Okay, granting na nahuli. Ang daming legal remedies or option ni Saldico. Pwede siyang magsabi na i-deport nyo ako sa Portugal kasi nga may Portuguese passport daw siya. Hindi madaling ibalik sa Pilipinas. Tinanong si Attorney Trixie Angeles, sabi niya, I doubt hindi siya makakabalik sa Pilipinas. Ako rin, nung una, tuwan-tuwa ako nung napabalita na huli para at least harapin niya na yung kaso. Hindi pa naman siya convicted, kaya lang at least nandiyan na yung indictment, probable cause. Sana hatulan siya ng Sandigan Bayan na non-bailable yung kanyang kaso. O di makulong siya, o di karoon na tayo ng hustisya pag nakulong siya. Kaya lang, I doubt hindi siya makukulong, walang makukulong. Kaya sa 2028 na lang tayo aasa mga kaibigan. Magtulungan tayo para maging presidente si VP Sara para mapanagot ang mga kawatan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang gihatag na mo ngayon ni tatay, so gitabangan lang siya sa iyang anak. Muna ni ang atop karon. O karon muna ni ang atop sa tagaan na mo og gero ni tatay, so ang gyud kining diri tungod sa kadtong daghan nga hangin, kusog nga hangin og kadtong bagyo, gipanglupad na gyud ang uban, so nangayo siya og tabang. So muna niyang itsura sa iyang atop. Kung karon managit sa pag-atop, ang gihatag namo nga yero ang ante, so maayo na gid ang iyang atop. Dako ang akong pasalamat sa Ginoo o sa mga katabang kay kitabangan mi sa tao. Salamat sa Ginoo nga di namigid karon maulanan. O kay noon pila na day ni Salamat. ante, pila na day katuig ang inyong atop bago pa muna ka-atop karon nga Tuiga. oo. Pila na day ito katong karaan ninyo nga atop, pila day ito katuig na.
30 na katuig. 30 na katuig. So bago pa mo nakapuli og atop. Karon pamigid nakaapuli kay natagaan mi. Oo. Nagpasalamat gid ko og dako. Ay, sunod. Oo. Sige. So nga naman sa sulod sa 30 katuig, wala mo nakapalit og sin. Saon gamuso raman. Oo. Usay na imuso, usay wala. Oo, suguto bra sa pagkaon. Kuto ba sa pagkaon? Oo, so salamat kayo, te. Salamat sa